And now let's go to the message of the Lord, and we entitled our devotion this morning, Grace in the Shadows of Genealogy. We are now in Genesis 36, at alam po ninyo, ito po'y talaan ng mga angkan ni Esau. Na kung titingnan po natin, parang wala tayong makikita po na mensahe ng biyaya dito. Pero this is a very good message for us, mga kapatid. Kaya dalangin ko na ang karunungan ng Banal na Espiritu ay ating pong maipahayag ito ng may kapakumbabaan, at ang tanging pangalan ng Panginoon Kristo ang siyang may taas. At higit sa lahat, magkaroon tayo ng kaunawaan dito po sa mensahe tungkol po sa biyaya ng Diyos dito sa talaan ng mga genealogy po ni Esau. So dito sa Genesis 36, no, it reveals that God's grace is not based on human merit. Ibig sabihin, makikita kasi natin dito yung pong pagpapala sa buhay at angkan ni Esau na wala namang tipan sa Diyos. Pero nakalista po dito, ibig sabihin, ipinapakita po na ang pagpapala sa kanila ay galing din sa Diyos. Ito po yung tinatawag natin na common grace. Ang lahat ng biyaya at pagpapala na tinatamasa ng tao ay galing sa Diyos. Because the Bible says, every good and perfect gift comes from our Father, or comes from above. Okay? And also here, makikita natin the sovereign plan of redemption through Jesus Christ cannot be thwarted by human choices or genealogies. Dahil po si Esau ay nakikita natin na mas parang pinagpapala nga naman siya materially compared to Jacob, at nakikita natin na nagkaroon po ng mga hari sa kanya pong genealogy, sa kanya pong ilalim, no? Sa kanyang mga angkan. Pero hindi po pwedeng magbago ang pagpili ng Diyos tungkol sa lineage ng tagapagligtas. Ibig sabihin ay yung sovereign plan ng Diyos at yung pong pagpili ng Diyos kay Jacob ay hindi po nagbago kahit na sa pisikal ay mas mayaman, na parang mas naging matagumpay ito pong si Esau kesa kay Jacob. So, ang Edom, ito pong Edom, mga Edomites, ito po yung lahi po ni Esau, no? Ay nagkaroon po ng mga hari bago pa man nagkaroon ng hari sa Israel. Ang lahi po ni Jacob. So, sa tingin po ng mundo, si Esau ang panalo. Kasi, mabilis ang kanyang pag-asenso, ngunit sa puso ng Diyos, merong isang tahimik na plano. Habang si Esau po ay nagtatayo ng mga kahariang panlupa, ang Diyos naman ay naghahanda ng isang walang hanggang kaharian sa pamamagitan ng lahi ni Jacob. Ang lahi kung saan isisilang ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, dito po sa Genesis 36, ay hindi mo lamang po ito listahan ng mga tao, kundi ito po ay isang malaking bintana. It's a very big window that points us to the cross and to the finished work of our Lord Jesus Christ. Ang una nating makikita rito ay yung pong the deep mystery of common grace. Ang malalim na hiwaga ng pangkalahatang biyaya. God blesses Esau with immense wealth, wives, and children, fulfilling his earlier promise that Esau would become a nation. Pinangako kasi ito ng Diyos Doon sa Genesis 25, verse 23, sinabi din doon na magkakaroon po si Esau ng mga anak, at malaking angkan at kayamanan. Ngayon,
mas nauna nga siyang pinagpala, no? Kasi tingnan mo dito, meron na pong mga hari. Meron ng mga kings dito po sa genealogy o lipi po ni Esau. Pero lagalag pa rin, ano? Itong si Jacob. So sa unang tingin, akalain natin ang biyaya ng Diyos ay exclusive para sa mga taong pinili niya, no? Katulad po ni Jacob. Dapat dito lang po natin na makikita yung biyaya sa mga pinili niya. Pero dito po natin makikita na ipinapakita po ng Diyos na ang kanyang katangian ay umaapaw sa kabutihan. Pakisulat nga po ninyo dyan, mga kapatid. Ang katangian ng Diyos ay umaapaw sa kabutihan. Grabe, no? Overflowing in goodness. Si Esau po ay isang taong makalupa. Profane, no? Ayan po yung sabi po dun sa Hebrew chapter 12 verse 16 tungkol po kay Esau na mas pinahalagahan niya ang panandaliang pagkain kaysa sa spiritual na pamana. Ipinagpalit niya ang kanyang birthright. Mas pinahalagahan niya yung pagkain kaysa po yung karapatan bilang panganay. So, si Esau po, isang taong hindi nagpapahalaga sa bagay na meron sa kanya spiritually. Pero, kita natin, ano, sa kabila po dito, binigyan siya ng Diyos ng mga asawa, o ng mga anak, at yung matatabang lupain, binigyan siya. So, ito po ay hindi karapat-dapat si Esau. Bakit sinasabi natin binigyan siya ng Diyos? Yung lupa galing sa Diyos eh. No? Ang pagpapala galing sa Diyos. So, hindi po ito dahil sa karapat-dapat si Esau, kundi dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. May pangako ang Diyos kay Esau dun sa Genesis 25 eh. No? Kaya po mga kapatid, ang biyaya ay biyaya dahil ito ay ibinibigay sa mga taong hindi karapat-dapat. Hindi naman karapat-dapat pagpalain itong si Esau kasi hindi nga siya nagpahalaga ng kanyang birthright eh. At wala rin tipan ng Diyos sa kanya. Kaya lang, ang biyaya ay biyaya dahil ito ay ibinibigay sa mga taong hindi karapat-dapat. Ang common grace, no, yung pong pangkalahatang biyaya, naranasan ni Esau. Ito po ay anino. This is a shadow of the saving grace or the fullness of grace na darating. Ito po ay dala ng ating Panginoong Heso Kristo. So, yung po mga nararanasan ng mga tao na pagpapala, katulad po ni Esau, ang tawag po dyan ay common grace. Lahat po ng tao, masama, mabuti, pinili ng Diyos o hindi pinili ng Panginoon, kumikilala sa Diyos o hindi, lahat po ay merong pong mga pagpapalang tinatamasa. Pero again, that's not the basis of God's covenant. So, ang tawag dyan ay common grace. Iba po yung saving grace. Ang saving grace ay dala ng ating Panginoong Yesus. Tanging sa ating Panginoong Jesucristo lamang matatagpuan ang biyaya ng kaligtasan. Kasi doon sa cross, actually, hindi lamang ang mga mabubuting tao ang tiningnan ng Panginoon o hindi lamang namatay ang Panginoong Yesus para sa mga mabubuting tao o para sa mga iilan, kundi namatay siya para sa lahat. Namatay siya sa mga kaaway niya, no? Kasi sabi nga po ng Bible, habang tayo ay kaaway pa ng Diyos, namatay si Kristo para sa atin. So, makikita po natin dito yung pong common na pagpapala na dala o common na biyayang dala ng ating Panginoon sa Kristo. Pag sinabing common, para sa lahat ng tao. Again, ang kamatayan ng Panginoon sa Kristo sa cross ay para sa lahat ng tao. Kaya nga po, sa lahat ng iyong mga kamag-anak, mahal sa buhay, kapitbahay, kaaway, o maaring hindi mo kasundo,
kasama sila sa binayaran ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. It is common for everyone. Kaya lang, magti-take effect lang ito sa mga taong tatanggap at maniniwala sa biyayang ito. Kaya ang kinakailangan, ipalaganap natin sa kanila o ipamalitan natin sa kanila upang nasa ganon, kanila pong marinig at mapaniwalaan ang kaligtasan na siyang dala ng ating Panginoon Jesucristo. Ang biyaya pong ito. Alam mo ninyo, ito pong pag-iral ng lahi ni Esau sa kasaysayan ay patunay na bago pa man dumating ang tagapagligtas, pinahaba ng Diyos ang kanyang pasensya upang bigyang daan ang takdang panahon ng kaligtasan. Para sa mga kaaway, para sa mga taong hindi kikilala sa Kanya. So dito po natin makikita na inihanda rin ni Lord yung pong mga ibang lahi na hindi kumikilala sa Kanya para po sa darating na pagdating ng Panginoong Jesucristo, ang biyaya ay darating din sa kanila. Ang mabuting balita ay may babahagi rin, may papangaral din sa kanila at tayo po kasama po doon, kasi tayo po yung mga hentil din. Hindi po tayo kasama sa lahi ng Israel na pinili ng Diyos. Actually, sabi nga po ng Bible, tayo mga kaaway ng Diyos. Tayo po ay nabuhay na walang Diyos at malayo sa Diyos, kaaway ng Diyos, wala ang pangako ng Diyos sa atin. Yan ang buhay natin noon. Pero, dahil po dun sa cross, tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na mailapit at maiugnay sa Diyos. So, ganun din po. Naihanda po itong kasaysayan ni Esau para ipakita, na sa mga taong hindi nagtitiwala sa Panginoon, meron pong bukas na daan at pagkakataon upang sila ay makatanggap ng biyaya ng Panginoon. Kaya lang, dito po ipinapakita, yumaman si Esau. But praise God. Jesus is the ultimate expression of God's goodness to a fallen world. Hindi ibig sabihin na pinagpapala ka, yun po yung expression ng totoong pag-ibig ng Panginoon. Common yan common. Although, love pa rin ni Lord yun, kaya lang, ang ultimate expression ng kabutihan ng Diyos dito sa mundong ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon, bakit hindi mo natanggap ang Panginoong Hesus, hindi mo siya napaniwalaan, hindi mo tinanggap sa puso mo, ibig sabihin, hindi mo natanggap ang ultimate expression of God's goodness. The manifestation of God's goodness. So, God pours out common grace. Ito po yung ulan, ang araw, ang mga provision, that is common. That is both for the righteous and the unrighteous. Because God is kind, God is good, not because we deserve it. Yan po ang dahilan kung bakit binibigay ng Lord yan. Kasi sabi po, lahat galing po sa Kanya. Praise God. Makikita po natin na lahat po ng nabubuhay galing po sa pag-iingat ng ating Panginoon. Kaya maski po yung mga nangyayari sa ngayon, lahat po ng mga may buhay ngayon ang nasa pag-iingat yan ng Lord. Sabi nga sa Colossians 1:16 and 17, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya, siya ay una sa lahat ng bagay at ang lahat ng bagay ay nananatiling buo sa pamamagitan niya. Nananatiling buo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, pinapakita rito na si Kristo po ang sentro maging ang mga listahan ng kasaysayan. Dito po sa Genesis 36. So kung makikita po natin dyan ay talaan ng mga angkan ni Esau, ito pong Genesis 36. Ang sabi po dito sa
Colossians 1:17, no? Ang lahat ng bagay ay nananatiling buo sa pamamagitan niya. Ang sentro ng bawat kasaysayan, ang sentro ng bawat kwento ng Bible ay ang Panginoong Hesukristo. Meron pong layunin kung bakit po nakasulat yan. Para ito pong mga taong hindi pinili ay meron pong pagkakataon na tanggapin ang biyaya ng Diyos. So meaning, ipinapakita dito na ito pong mga lahing ito, at kasama po tayo doon sa mga lahi na hindi po talaga pinili ng Panginoon na maging bansa niya, pero binigyan niya tayo ng pagkakataon na makasama sa kanyang kaharian sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. When God demonstrate His love for us at the cross of Calvary. Oh, praise God. Hallelujah. No? Kaya yan ang nakikita po natin dito. Masagana po. Matindi po talaga ang pag-ibig o ang biyaya ng Panginoon. So in conclusion dito po sa ating pong point number 1, na yung pong deep mystery of common grace is that lahat ng mga tao, kahit hindi pinili, ay pwedeng mapagpala. At pinagpapala talaga. Kita natin sa mundong ito. Pero, ang tanging tunay na yaman, tunay na kabutihan, ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, yan po ang dapat nating makita dito. Pangalawa, ang kabaligtaran ng dalawang kaharian. So, meron pong dalawang kaharian dito, no? Ito po yung kaharian galing kay Esau at yung kaharian kay manggagaling kay Jacob. Dito sa verse 31, ang sabi, ito ang mga hari na naghari sa lupain ng Edom. So, bago naghari ang sino mang hari sa mga anak ni Israel, ibig sabihin, nauna po na nagkaroon ng kings sa lipi ni Edom. So Edom looked successful, established, and powerful in the eyes of the world long before Israel did. Ang Edom ay mayroon ng maayos na sistema ng gobyerno. Meron na siyang mga tanggulan at mga hari, kings and chiefs, habang ang Israel ay lagalag pa lang na walang permanenteng tahanan. Naglalagalag pa. So sa mata ng tao, mukhang iniwan ng Diyos ang Israel at pinabayaan sa hirap. Habang ang lahi na wala sa tipan, ay eto, nag-i-enjoy sa tagumpay. Meron na silang mga lahi. So kita nyo, no? Minsan ganun, no? Bakit itong mga wala namang tipan, di naman pinili, nauna pa silang umasenso. Naunang nagkaroon ng kaharian, naunang na-establish ang gobyerno sa lahi ni Esau kesa kay Jacob. So dito natin makikita ang kakaibang takbo ng biyaya, mga kapatid. Ang biyaya ng Diyos ay madalas na nagtatago sa ilalim ng kahinaan. Habang ang lakas naman ng tao ay nagpapakitang gilas sa karangyaan. Okay, so ganito dito makikita natin si Jacob na siyang pinili ng Diyos, may tipan ng Diyos, lagalag pa rin. No? Paikot-ikot kung saan. Naghihirap pa rin. And yet, siya yung pinili ng Panginoon. Samantalang itong si Esau na wala namang covenant ang Diyos sa kanya, abay marangya na ang buhay. May mga hari na established na ang government. So, ang biyaya ng Diyos dito ay ito. Ang biyaya ay nagtatago sa ilalim ng kahinaan. Hindi ibig sabihin na walang biyaya kay Jacob. Ang nakikita naman dito kay Esau ay yung pong lakas ng tao. Kaya, ang lakas ng tao ay nagpapakitang gilas sa karangyaan. So, wag mong gamitin ang lakas mo para ipakita rin na ikaw ay merong kakayahan, kapatid. Manatili ka sa biyaya ng Diyos. So, ang pagkaantala ng kaharian ng Israel ay hindi kawalan ng biyaya, kundi protection ng Diyos upang hindi sila magtiwala sa sarili nilang lakas. Kasi pwedeng magmayabang ang tao kapag
agad-agad mas maganda yung buhay niya kaysa Esau, no? So dito natin makikita ang malaking pagkakaiba ng kaharian ng mundo at ng kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Si Esau at ang kanyang mga apo ay nagtayo ng kaharian sa pamamagitan ng espada. Okay, pakikipagdigma, pananakop, kapangyarihan. Kasi ano talaga sila mga ngaso sila eh. Pero ang Panginoong Jesucristo na siyang lineage ni ni Jacob, no? Hindi siya sumakay sa galit po ng digmaan, kundi sa isang maliit na asno. Ang kanyang trono ay hindi gawa sa ginto, kundi isang kahoy sa krus. No? Sumpa. Isang kahoy na simbolo ng sumpa. Tinalo po ng ating Panginoong Jesucristo ang kasalanan at kamatayan hindi sa pamamagitan ng pagpatay ng kanyang mga kaaway, kundi ito po sa pamamagitan ng kanyang kamatayan para sa kanyang mga kaaway. So kita nyo yung pananakop po ni Esau at ng mga Edomites para lumawak ang kanilang kaharian, ginagamit nila ang kanilang lakas, no? Pumapatay sila para masakop nila ang mga kaharian at lumakas, tumatag ang kanilang kaharian. That's the way of men. That's the strength of men. Para maipakita na sila ay mayroong lakas. Pero ang Panginoong Jesucristo ay kakaiba. No? Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaaway. Ganyan niya kinonker ang mundo. So unti-unti, no? Yung pong una, ang Edomites, kita kaagad yung resulta. Nagtatagumpay sila. Pero ang Panginoong Jesucristo, no, si Jacob, ang tagal bago dumating po yung hari na magpakailanman, ang Panginoong Yesus. Ang tagal. Kaya minsan, mga kapatid, akala mo walang biyaya sa iyong sitwasyon dahil parang pinag-iwanan ka na. Pero, kapatid, as long as you are covered by the grace of God, you need to believe and you need to lean on to God's promise. Hindi pwedeng hindi mangyari ang kanyang pangako sa iyo. Okay? So, ang Edom ay naghari muna, nauna na naghari, ngunit bumagsak at naglaho. Nawala ang Edomites eh. Nawala po sila. Si Kristo ay nagpakababa muna, ngunit ngayon ay naghahari magpakailanman. Kaya hindi ibig sabihin na yung nauna kang pinagpala, nakita mo, ginamit mo yung strength mo, pero dito po natin makikita that those who depend on their own strength, no, it will not last. But those who depend on the strength of God, it will last forever. Actually, kung bakit po tayo mananatili magpakailanman, sapagkat ang Panginoong Yesus ay mananatili magpakailanman. Esau's descendants build an immediate earthly kingdom based on human effort. However, God was quietly preparing a lasting spiritual kingdom through Jacob's life, culminating in Jesus Christ. So Jesus refused earthly kingdoms to establish a cross-shaped kingdom built on grace, built on humility, and eternal life. Mga kapatid, mabilis ang pag-unlad ng kaharian ni Esau, pero ito po'y naglaho. Unti-unti at dahan-dahan ang pagkilos ng biyaya sa buhay ni Jacob hanggang sa dumating ang tunay na hari na maghahari magpakailanman, ang Panginoong Jesucristo. At siya ay mananatili magpakailanman. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi ni Lord sa John 18:36, "My kingdom is not of this world." Hindi sa mundong ito. Kaya, this is the lesson for us today. Do not envy the rapid, worldly success of those who live apart from God. Huwag nating kainggitan. Earthly security is temporary. But your identity in Christ anchors you to an unshakable, eternal kingdom. Pakisulat nga po ninyo dyan, mga kapatid. Earthly security is temporary. But your identity in Christ
hallelujah, is unshakable and eternal. My security in Christ, okay? My security in Christ is my identity. It's unshakable and eternal. Kaya huwag kang madadaya, kapatid, no? Sa mga bagay na mabilis at mga lumaki sa mga mundong ito. Ang kulturang nakapaligid sa atin ay sumasamba sa kapangyarihan. Yan ang hinahanap nila. Sumasamba sa yaman at impluensya. Yan po ang mundo, ang kultura na nakapaligid po sa atin. So kung ang pakiramdam mo ay huli ka na sa buhay kumpara sa yung mga kakilala, kaibigan, kaklase, no? Mga katrabaho na walang takot sa Diyos, nauna na sila, ang unlad na ng kanilang buhay. Minsan naisip ko yan eh. Yung mga klase ko ng mga kapwa ko, mga engineer, no, mga marine engineer, abay, kapag nagkikita, tapag ano eh, ang lalaki na ng mga bahay, daming sasakyan, may meron na silang mga na-establish na mga hacienda, no. Pag titingnan mo, parang napag-iwanan ka, kapatid. Tandaan mo, ang kaharian ni Esau ay pansamantala lang. Nauna si Esau eh. Nauna na umunlad. No? Pero ang biyaya ng Panginoong Yesus ay nagtatrabaho sa katahimikan ng iyong puso. In the silence of your heart, the grace of God is working. Kaya huwag mong baliwalain ang tahimik na pagkilos ng biyaya sa puso mo, kapatid. Habang iniingatan mo ito, nakatindig ka sa biyaya ng Panginoon, the Lord is working in you, through you, and for you. Mas mabuti pang maging lagalag na kasama ang Diyos kaysa maging hari sa kahariang patungo sa kapahamakan. Umunlad nga ng mabilisan ang kaharian ni Esau, ang mga Edomites, pero nawala naman. Pero tayo, purihin ng Diyos, ang kahariang nakatakda para sa iyo at para sa akin ay magpakailanman. Okay, so panguli mga kapatid is the security of electing grace or yung pagpili po ng biyaya. Ito po yung seguridad sa atin. Sa Genesis 36 verse 40 to 43, no? Pag ikumpara mo doon sa Genesis 37 verse 1, ang pagtatapos ng listahan ni Esau at ang pagpapatuloy ng kwento ni Jacob. Makikita po natin dito, no, na sa Genesis 36 ay nagtapos sa salitang ayon sa kanilang mga tirahan sa lupain ng kanilang ari-arian. Okay? So dito, nagtatapos po ang kwento, kasaysayan, kaharian, kayamanan, kaunlaran, kasaganaan sa buhay ni Esau. Nagtapos na. At doon naman sa Genesis 37 verse 1, nagsisimula na ang kasaysayan ni Jacob. Oh, glory to God. So, ang tao na nagdepende sa kanyang lakas, umunlad ka agad. Minsan, kapag ka napapag-iwanan ka, may inggit ka eh. Pero isang Jacob, no, ay kita mo talaga parang iniwanan ng Diyos. Pero, kapatid, hindi ka iniwan ng Panginoon. Okay? Nakuha na ni Edom ang kanilang lupain. Tapos na ang kwento nila. Ngunit, ang Genesis 37 verse 1 ay nagsisimula doon sa salitang ganito. Si Jacob naman ay nanirahan sa lupain ng paglalakbay ng kanyang ama. So, bakit ito napakahalaga po, no? Na makita natin sa lente ng biyaya. Dahil ipinapakita po rito na ang tunay na biyaya ay hindi nagtatapos sa mga material na ari-arian, kundi sa walang hanggang tipan ng Diyos. Sabihin nga natin, ang tunay na biyaya ay hindi nagtatapos sa mga material na ari-arian, kundi sa walang hanggang tipan ng Diyos. Or in other words, no, real grace doesn't end with material riches, but it ends in eternal covenant relationship with God. Ang biyaya ay nakasandal sa covenant relationship kay God.
Si God mismo, ang Diyos mismo, ang kayamanan mo. Mga kapatid, ang pagpili ng Diyos kay Jacob ay sovereign, no? Tinatawag nating sovereign election. Hindi pinili ng Diyos si Jacob dahil mas mabuti siya ng tao kay Esau. Kasi kita naman natin, no? Kung pagdating sa pagiging mabuting anak nung bata pa sila, mas mabuti si Esau, mas gusto nga siya ni Isaac eh. Mas masipag, magaling mangaso. So hindi pinili ng Diyos si Jacob dahil po mas meron siyang magandang katangian kesa kay Esau. Sa katunayan, si Jacob ay kilalang manloloko at mandaraya, no? Pinili siya ng Diyos dahil lamang sa kanyang sariling layunin at kagandahang loob. So dito natin makikita po na ang pagpili ng Panginoon talaga ay soberenya. Meaning, hindi ka pinili ng Diyos dahil sa anumang merong magandang katangian sa iyo. Dahil magaling ka. Kasi ang pagpili ng Panginoon according to Ephesians chapter 1 verse 4, before the foundation of the world, hindi pa tayo pinapanganak, pinili ka na. So ibig sabihin, asan ang kwento ng buhay mo doon? Kung ang pagpili sa atin ng Panginoon doon po sa ating pong mga accomplishments, sa galing natin, sa abilidad natin, sa itsura natin, o sa yaman natin, asan ang abilidad natin yan? Nakita ng Diyos kung hindi pa tayo pinapanganak, and yet pinili ka na. So dito mo makikita natin yung tinatawag na sovereign election or sovereign call of God sa atin. And we call that sovereign grace. Glory to God. Kaya mga kapatid, ito po yung pinakamalalim na kahulugan ng biyaya. Wala sa biniyayaan ng dahilan kundi nasa nagbibigay ng biyaya. Wala po doon sa biniyayaan. Biniyayaan tayo. Wala sa atin ang dahilan kung bakit tayo biniyayaan. Nasa Kanya po na nagbibigay ng biyaya ang dahilan kung bakit tayo biniyayaan. Actually, dito po sa Romans chapter 9, no? Pagbabasahin niyo ang Romans chapter 9, ginamit dito ni Apostol Pablo yung kwento ni Jacob at ni Esau para ipaliwanag kung paano tayo iniligtas ng ating Panginoon. So kung ang kaligtasan natin ay nakadepende sa ating kabaitan o galing, tulad ng abilidad o kakayahan po ni Esau, no? Yung galing niya sa pangangaso, wala sa atin ang maliligtas. Wala sa atin ang makakarating sa langit. Pero ito po, si Jesus ang piniling anak ng Diyos, ang kaligtasan natin. Sa pamamagitan niya tayo po'y naligtas. Kaya nang tayo po'y sumampalataya sa ating Panginoon, ang kanyang pagiging matuwid ay ibinilang sa atin. Could you imagine, our righteousness comes from our Lord Jesus Christ, and that's the reason why God accepted us. Ang pagpili ng Diyos sa atin kay Kristo, bago palikhain ng sanlibutan, ay nangangahulugan ang iyong kaligtasan ay ligtas. Dahil pinili ka ng Diyos, before the creation of the world, your salvation is secured. Pakisulat nga ninyo dyan, mga kapatid, ideklara nyo nga ninyo, my salvation is secured in Christ. Laging may Kristo, ha? So ito po yung nakatali na magandang, hindi ito nakatali sa ating magandang performance, ang salvation natin, kundi sa perpektong sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Dito sa verse 15 and 16, Romans chapter 9, sinasabi niya kay Moses, no, maaawa ako sa aking kinaawaan. Kaya nga, maawa ako sa aking kinaawaan, sa aking kinakahabagan, at kinasusuklaman ko ang mga gusto kong kasuklaman. So ito po ay hindi sa nais o sa pagsisikap ng tao, kundi sa Diyos na nagpapakita ng awa. So ang kaligtasan ay wala po doon sa kalagayan ng tao o gawa ng tao, kundi nasa awa at habag ng Panginoon. Friend, the message of the Lord for us this morning is you have to rest completely in the security of God's grace. Amen. I will rest completely in the security of God's grace. You're standing with God,
does not depend on your perfect performance, but on Christ's perfect work for you, my friend. Kaya, when you feel spiritually, when you feel like you are spiritually failure, look to the cross. Look to the cross. And there, yan po ang palatandaan. Yan po ang iyo pong selyo na ang iyong kaligtasan ay ganap na. Ang iyong kaligtasan ay selyado na. Kaya kapatid, kung ikaw po ay nadapa, nagkamali, nagkasala, o nakaramdam ka ng pagkabigo sa iyong buhay spiritual, aakayin ka ng diablo na isipin mo na iniwan ka na ng Diyos. Pero dahil sa pagpili sa iyo ng Diyos, no? Ang pagpili sa iyo ng Diyos ay base sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at hindi sa iyong galing, hindi kanya bibitawan. The Lord will never let you down. Ang katapatan ng Diyos sa kanyang pangako kay Jacob na nagdala kay Kristo sa mundo, ang garantiya na ang Diyos ay magiging tapat din sa iyo hanggang sa huli mong hininga. Dito po sa kwento talaga ng Genesis 36, mga kapatid, ay hindi po ito tungkol sa galing ng tao, kundi tungkol sa katapatan ng Diyos. Ipinapaalala po dito sa atin na ang kasaysayan ay hindi aksidente. Ito ay His story. Kwento ng ating Panginoong Jesucristo. Kwento niya. So makikita natin na ang ating buhay ay nakasulat sa mas malawak na plano ng biyaya ng Diyos na nasa ating Panginoong Jesucristo. So gaano man ito kagulo o tila walang saysay sa paningin ng mundo, ang buhay mo ay nakasulat sa magandang plano ng biyaya ng Diyos. Kaya, kung magulo man ngayon, makikita mo na parang hindi pa fix yung buhay mo ngayon, kapatid, magtatapos yan ng isang napakagandang kwento ng kasaysayan dahil po sa tinapos na gawa o sa gawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya, sa pagtatapos po dito po sa chapter na ito, iniwan natin na ang Edom na may mga ari-arian, may mga pinuno at mga lunsod. Di ba? Kikita natin doon. May mga ari-arian, pinuno, lunsod. Sa mata ng mundo, nakamit na nila ang lahat. Ngunit sa pagbuklat natin, no? When we're gonna go to the next chapter, ang sabi po doon sa verse 1 ng 37, si Jacob naman ay nanirahan sa lupain ng kanyang ama. So, walang sariling kaharian pa noon si Jacob. Wala siyang mga mararangyang lunsod tulad ni Esau. Ngunit kay Jacob na natili ang pangako. Kay Jacob na natili ang presensya ng Diyos. Kaya yun po ang mahalaga rito, mga kapatid. Huwag kang mainggit sa mga nakikita mo sa paligid. Oh, parang nakikita mo si Esau. Abay, nauusan na ako naunahan na ako Huwag kang mainggit. Ang mahalaga, nananatili sa iyo ang pangako ng Diyos. Nananatili sa iyo ang covenant ng Diyos. Nananatili sa iyo ang presensya ng Panginoon. Merong tamang oras para sa iyo. Huwag mong pangunahan ang manifestasyon ng biyaya ng Panginoon. There is a perfect timing of God. Sa mundong ito, madalas nating makita na ang mga taong walang pakialam sa Diyos, sila po yung mas naunang yung mayaman. O sila po yung mas mayaman. Mas matagumpay. Mas ligtas. Minsan nga, kinaiinggitan natin, sana all. No? Sabi natin, sana ganun din ako. So, maari pong mga dambuhala na yung kanila pong mga tagumpay, no? Ang nakikita natin dito sa mundo. Ngunit, ang dambana ng Kristyanismo ay ang krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, ang tagumpay mo ay nasa krus ng Kalbaryo. Sa krus ni Jesus, ang tunay na hari ng mga hari,
ay hinubaran ng lahat ng makamundong kaharian. Tinanggihan niya ang korona ng ginto upang isuot ang korona ng tinik. Alam niyo kung bakit? Upang ang mga katulad nating bigo, katulad nating mga makasalanan, mga walang may pagmamalaking sariling kabanalan, ay makakatanggap ng isang kahariang hindi mayayanig. Iniligtas tayo ng Panginoon. Kung ikaw ay narito ngayon, kapatid, at pakiramdam mo ay naiwanan ka na ng mundo, kung tilang buhay mo ay parang isang mahabang listahan ng mga pagsubok, pagtitingnan mo na lang mula nung ako ay naging tao, nagkamalay, ay grabe, ang daming pagsubok. Ba't ganito na lang kwento ng aking buhay? Hello? Kabiguan, o parang kinalimutan ko na ka na, o nakalimutan ka na, parang gano'n, ano? Pakinggan mo po ang tinig ng biyaya. Listen to the voice of God's grace. Ang iyong halaga ay hindi sinusukat sa bilis ng iyong pag-asenso sa mundong ito. Ang iyong halaga ay nakatatak sa dugo ng ating Panginoong Yesus. Ulitin ko, ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa bilis ng iyong pag-asenso sa mundong ito. Ang iyong halaga ay nakatatak sa dugo ni Jesus. Your work is sealed in the blood of Jesus Christ. Kaya, huwag mong kainggitan ng mga kaharian ng mundong ito na lilipas din, kapatid. Magpahinga ka sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang lahi ni Esau ay nagtapos sa mga libingan ng Edom. Ngunit ang lahi ng mga sumasampalataya kay Kristo ay magtatapos sa walang hanggang kapurihan ng ating Ama. Natanggap mo na, kapatid, ang biyaya. Lumakad ka sa kapayapaan at magtiwala ka na ang Diyos na nag-iingat sa kasaysayan ng Genesis 36 na ating pong pinag-aaralan, ang siya ring Diyos na buong biyayang umaakay sa iyong bukas. Ang panguli pong verse na gusto ng Panginoon na ingatan natin ngayon, mga kapatid, ay dito po sa Hebrew chapter 12 verse 28. Kaya nga, yamang tinatanggap natin ang isang kahariang hindi makikilos, magpasalamat tayo, at sa pamamagitan nito ay mag-alay tayo sa Diyos na katanggap-tanggap na pagsamba, na may paggalang at pagkatakot. Mga kapatid, ang yaman at ang kaharian na inihanda ng Diyos para sa atin ay magpakailanman. Huwag mong kainggitan ang mga katulad ng mga Edomites or ni Esau na unang yumaman. Ang pagpapala ay may nakalaan para sa iyo. Ang biyaya ay tahimik na kumikilos sa iyong buhay. At makikita mo ang kagandahan ng pangako at plano ng Diyos sa iyo. It will come to manifest into your life. I declare this in Jesus' name. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah. Father, we thank you so much for this message today. Thank you, Lord God, that you open up our eyes, Lord God, with this wonderful truth. Na ang lakas ng tao ay nakikita na parang mas nauuna sa pag-unlad. At ang biyaya ay parang walang nagagawa. Pero Panginoon, salamat po sa pinapakita mo sa amin. Nang biyaya na dila ng aming Panginoong Jesucristo ay nagbubunga ng magpakailanman na kaharian. Nagbubunga ng magpakailanman na kasaganaan at magpakailanman na buhay na walang kapighatian. Buhay na ganap at kasiyasiya. Buksan mo ang aming kaisipan, ang biyaya mo, ang siya naming sinasandalan na siyang magbibigay ng tunay na buhay. Salamat, Ama. Ang iyong biyaya ay sumagana sa buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.